Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, his blood poured out for us, the weight of every curse upon him.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Come on, every voice tonight. Let's lift our voice in praise to the Lamb who has overcome. Hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid, at tayo po ay sama-samang manalangin sa Panginoon. Patuloy po natin ipagkatiwala sa Diyos ang atin pong sama-samang pagsamba sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay yumuko. Pikit po natin ang ating mga mata at patuloy po natin damhin ang dakilang presensya po ng ating Diyos. Papasalamat tayo sapagkat ang ating Diyos po ay hindi po nanatiling patay. On the third day, He rose from the dead at ngayon po siya po ay buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sapagkat sa umaga pong ito, amin pong ipinagdiriwang ang iyong muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahilan sa ikaw ay nabuhay na magmuli. Hindi po nawawalan ng kabuluhan ng aming pong mga pananampalataya. Salamat po sapagkat ang aming Diyos ay buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa umaga pong ito. Tayaan mo po na sa umaga pong ito, Panginoon, ibigay po namin sa iyo ang aming pong pinakamainam, ang aming pong pinaka-the best na pagpupuri at pagsamba. Akayin mo po ang bawat isa sa amin mula sa aming mga puso, bumukal, Panginoon, ang kagalakan, ang taus-pusong pasasalamat, ang pagdakila sa iyong dakilang pangalan. Aming Diyos, amin pong ipinapakiusap. Samahan mo po kami. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Tinatanghal ka po namin, aming Panginoon, at wala kaming ibig itaas, dakilain sa umagang ito, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang. Samahan mo po kami. Loobin mo po na maranasan po namin ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin. Kausapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. At umuwi po kami, lumabas po kami sa bulwagang ito. Taglay, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat. At dalangin namin anumang pong uri ng karumihan kasalanan na nakikita mo po sa bawat isa po sa amin ngayong umaga.
Amin po itong hinihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, aming Diyos, sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa amin po mga patuloy na pagwawalang bahala na amin pong nagagawa. Inaangkin po namin ang patuloy mo pong pagpapatawad, katulad ng pangako mo po sa amin sa iyong mga salita. Lord, ino-offer namin sa iyo ang aming buhay. Ino-offer namin sa iyo, Panginoon, ang aming lakas. Ino-offer namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong taus-pusong pagsamba. Dadakila ka po namin, nilululhati ka po namin sa umagang ito, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Sige po, let's celebrate Jesus' Resurrection Day this morning. Hallelujah! Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah.
Redeemer, my morning star. All the heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above
sa umagang ito. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior, I believe. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Let's say, I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat dahil tinubos mo ang iyong buhay, Panginoon, upang maligtas kami lahat, Lord God. Right now, na muli kayong nabuhay, Panginoon. Tuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Tanggapin niyo, Panginoon, ang papuring pagsamba namin, Lord God, sa umaga ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sige po, ibigay natin yung pinaka the best love para sa atin. Ganda umaga po mga kapatid. Maligayang Pasko po. Ayan. Pakibati nyo nga po yung inyong mga katabi. Maligayang Pasko. Ayan. Walang kwenta po ang Pasko ng kapanganakan kung walang Pasko ng pagkabuhay. Dapat po maging malinaw sa atin yon. No? So sabi nga po natin nung Friday, kung si Jesus namatay, mabuhay po tayo para sa Kanya. At dahil si Jesus ay buhay, dapat mamatay po tayo sa kasalanan. Parang yung iba ayaw na, no? Ibang usapan na kasi yun eh. Ibang level na po kasi yun, ano? Nangangailangan na po yun ng tinatawag na process. So, actually, after po nung 7 last word, sino po nandito nung 7 last word? Taas nga po kamay. Parang yung iba, hindi po, ano? So, iba yung naging panata nyo nung Biyernes, ano? Anyway, nibiro ko po at parang totoo na rin sa sarili ko, no? Si Nanay Eda, after po ng 7 last word, sabi ko, kinakabahan na po akong tumayo dito ngayon pagkatapos ko pong marinig yung 7 mga speakers po natin nung Friday. Tanong nyo ko kung bakit. Bakit? Ayan. So, kasi po, yung mga speakers po natin dito nung Friday, mga nagigreek na po, ano? So, medyo kinakabahan na po ako talaga. Sabi ko, baka, yun, eh hindi ko po pinag-aralan ng Greek eh, no? Kaya biro lang naman po 'yun. Pero to be honest, I am so honored and satisfied hearing them, no? After some ano tawag doon? Iyakan na yan, no? Ayaw ni nanay nung una yun eh. Sabi niya, matanda na ako, ngayon pa ba ako mag-aaral? Pero salamat po sa Diyos. Along the way, nakita po natin ang benefit, no, at ang beauty ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, ang atin pong paksa ay medyo kakaiba. Ang tawag po natin rito ay contrast o the other side, no, ng ating pagdiriwang. Let me clarify ang ilang mga bagay, ano. Actually, last Sunday, we discussed the triumphal entry. Anyway, let me correct myself na hindi ho lahat ng dahon o sanga na ginamit sa triumphal entry ay palma. Hindi po. Sabi po ron ay mga sanga ng puno. At hindi rin naman po nakakahulugan na hindi pwedeng palma yon. Ayan. So, i-clarify lang po natin kasi kung minsan may mga bagay na parang uncertain din naman po ang Bible. So, minsan nagiging, ang tawag po ay dogmatic. Parang yun lang yun. Hindi po, ang mahalaga po yung essence ng triumphal entry. Pangalawa po, let me clarify things na hindi po ngayon lang nabuhay si Jesus. Hello? Andiyan na ba kayo? Actually, isang beses lang po nangyari yun na si Jesus ay namatay. At pagkatapos po ay nabuhay siyang maguli, isang beses lang yon, all throughout. Hindi po taon-taon namamatay si Jesus. Andyan ho ba kayo mga kapatid? Hello? Hindi ho ngayon lang nabuhay si Jesus. Isang beses lang nakaranasan at pangyayari po yon. Minsan po kasi parang ang mood, ano, at ang dating o ang mga circumstansya ay nagsasabi, lalo na po pagka Biyernes, parang, bawal kang maligo, patay ang Diyos ngayon. So, wala hong ganon, ha? So, wag na ho tayong magpabiktima sa ganong mga paniniwala at pananaw. Hindi po totoo yun. Isang beses sa kasaysayan ng daigdig. Pangatlo, mga kapatid, let me clarify, hindi po talaga, ba't ba palipat-lipat ang petsa?
Napansin niyo ho ba yon? Di ba? Minsan, Marso. Sinusunod na lang po natin kung ano yung nagiging kan. Pero hindi ho tayo after dun sa date. Bagamat, again, hindi ho natin isinasantabi ang mga petsa sapagkat ang Bible po ay may sariling mga kapanahunan. Kaya nga po, maging ang pagparito ng Panginoon ay nagsabi, in the fullness of time, God sent forth His Son. So, ibig sabihin, ang Bible din po ay nagtatakda ng mga oras o mga panahon. Sapagkat si Solomon ang sabi, there is time for everything and under the sun, its seasons. So, mahalaga naman po yun. Pero yun nga po, as we celebrate, kasi yung iba may mga argument, na hindi naman talaga ngayon ang mahal na araw. Pagka naman Pasko, hindi ngayon talaga ang Pasko. Sige, wala naman problema sa akin yon. Wala naman problema sa atin yon. Ang mahalaga, isang araw sa kasaysayan ng daigdig, dumating ang Panginoon. Namatay siya para tubusin tayo. At siya po ay nalibing at muling nabuhay. O ngayon, kung ayaw mo yung petsa na yon, o di sige, bahala ka, gumawa ka ng sarili mong araw kung kailan mo gustong ipagdiwang yon. So, hindi naman din po problema sa akin yon. No. Ang mahalaga po, yung essence of what Jesus did for us. So, umagang ito, katulad po ng binanggit ko kanina, our topic will be a contrast. Bakit? Kasi po, the Bible does not prove the resurrections of Christ. It guarantees and assures it. Sa Tagalog po sabi, hindi ho pinapatunayan, pinapatunayan ng Bible ang pagkabuhay ng Panginoon. Sa halip, tinitiyak nito. Magkaiba po yun, ha? Hindi ho pinapatunayan, kundi tinitiyak ng banal na kasulatan na si Jesus po pagkatapos niyang namatay, siya po ay nalibing. Importante din po yon. Kasi kapag ka po hindi napatunayan na si Jesus ay namatay, i-invalidate din po niya yung resurrection. Kumbaga, nawalan lang siya ng malay. Hello? So, importante din po yung mga detalye ng mga bagay na ating ipinagdiriwang. Hindi lang din po natin naiintindihan, kundi dapat po nagiging maliwanag din po talaga sa atin yung ilang mga dapat nating maunawaan at maintindihan. Especially nga po sa bagay na ito. Bakit? Ang kamatayan at ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ang nagsasum up ng totoong essence ng Christianity. At hindi lang po yun, kundi ng ating pananampalataya. Kaya po dapat malinaw po sa atin yung bagay na yon. Therefore, ngayong umaga, the opposite of it, o the contrast. Kaya nga po ang title ng ating pag-aaral, pakibasa nyo nga po, ready, go. Di ba? So, natitiyak naman natin na si Jesus ay buhay at nabuhay. Sapagkat nasa ng bangkay ng Panginoon na hanggang ngayon ay hindi po ma-produce. How come na ang mga bantay nung pinaglibingan ng Panginoong Hesus ay hindi naparusahan? Buhay. That's a neglect of duty. Kasi nawala yung bangkay, hindi alam ng mga bantay. So medyo kwan po yun. And mamaya po, ilan sa mga katotohanan ay ating maririnig. So ang ating pong paksa na pag-aaral ay, ang batayan nito ay makikita po natin sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 12 hanggang 20. Pwede po ba tumayo tayo lahat saglit? Bilang pagbibigay galang po, sa salita ng Diyos na ngayon po ay ating mapagbabasihan sa ating pag-aaral. Nakasulat naman po yan sa inyong screen, no? Pakikiusapan ko po kayo na pakibasa nyo po ng sabay-sabay. Pagbilang ko po ng 3, ilang talata lang naman po yan. Pagtyagaan nyo na pong basahin. Pagbilang ko po ng 3. 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 20. 1, 2, 3.
Go. Go. Christ, the first fruits of those who are fallen asleep. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayo mag-pray. Buhay po ang aming Panginoong Kristo. Ang totoo, hindi po namin kailangang patunayan sapagkat tinitiyak po ito ng iyong mga salita. At ang buhay ng bawat isa sa amin ay katibayan at katunayan ng buhay at buhay na Kristo na aming Panginoon. Tulungan mo po na mas lalo pong magkaroon ng value. Tulungan mo po na magkaroon ng significance and utmost importance sa buhay po namin ang katotohanan ito. Payagan mo po as we discuss things, magkaroon naman po kami ng isang seryosong pagpapasya. Sikapin po talaga naming mabuhay sa kabanalan, pandarihan, talikuran ng mga kasalanan at karumihan. At payagan mo po, hindi lamang po namin mapatunayan, kundi makita sa aming buhay ang buhay ng aming Panginoong Hesukristo. Puspusin mo po kami ng iyong banal na spirito at siyang mga makapangusap sa bawat isa sa amin. Muli po, luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago ka po maupo, pwede po bang uli, 2, 3 na malapit sa iyo, batiin mo maligayang Pasko. Ayan. O, wag na kayo manghihingi ng regalo. Hindi ho ngayon Pasko ng kapanganakan, ano? Pasko ng pagkabuhay. So, magkaiba po yun, ha? Pasko ng kapanganakan at Pasko ng pagkabuhay. Tingnan niyo po, ano? Wala namang Pasko ng pagkabuhay kung walang naganap na Pasko ng kapanganakan. So, yun po yung connection ng bawat isa. Again, ang 1 Corinthians po, o ang Church of Corinthians ay, ang tawag po sa simbahang ito ay cosmopolitan. Ibig sabihin, yun po yung kumbaga pagkukumpara. Ang mga miyembro po sa simbahang ito ay mga elite, mga mayayaman, mga may pinag-aralan. Hindi lang po yun, may mga gifts po sila talaga. Ibig sabihin, may mga matataas ang tinatawag na espiritualidad. Kaya lang, on the other side, ganun din. May mga miyembro din doon po na mahihirap. Merong mga kapatiran din po dito na mga mid-level, no? At may mga pasaway din pong kapatiran po sa Korinto. At marami pong naging problema. Kung minsan yun po talaga, no, sa mga simbahan, hindi po talaga nawawala ng problema. Nga lang, medyo seryoso po yung problema na kinakaharap ng mga taga-Korinto. Isa po sa pangunahing problema ng iglesia ng Korinto ay ang immoralidad. Mayayaman sila, matatalino sila, mga gifted sila, pero merong immorality that are taking place within the congregation. Hindi lang po yon, meron din silang problema sa pagkakampi-kampi. Actually, pagka po nagkaroon nito sa simbahan, it only shows immaturity. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Matured na kaya yan? Kasi po, isa sa inaddress ni Pablo sa mga taga-Korinto ng immaturity ay yung pagkakampi-kampi. Sa paanong paraan? Sabi po nung iba, ako kay Apollos ako. Kasi bagamat si Pablo po ang nag-umpisa nito, pero may mga leader po na dumating. May ibang nadistino. Buti na lang katatapos ng destinohan, di ba? So may ibang nadistino. Pagkatapos po, nakakuha po siya ng allies.
At bandang huli, sabi po ng iba, kay Apollos kami. Hindi, kami kay Pedro. Sabi ng iba, kami kay Pablo. Wala kayo sa amin, kami kay Kristo. Di ba? Simbahan po yun, iglesia po yun. Just to show you the conflict, the challenge the church are facing. Pero ang pinakamabigat po sa lahat is yung false teachers na nakapenetrate po talaga. At ang isa po sa itinuro ng mga false teachers ay wala talagang resurrection. Actually, pagka mapansin ninyo, balikan nyo po ang naging buhay at ministeryo ni Jesus. Actually, ni Pablo, nag-take advantage si Paul, no? Samantalang siya po ay nasa court. Nung siya po ay inuusig, under trial. Kasi meron pong dalawang paksyon ang Judaism. May dalawang hati po ang relihiyon ng Judaism. Isa pong mga Sadducees, isang Pharisees. Ang Pharisees po naniniwala sa resurrection. Pero ang Sadducees, wala pong resurrection sa kanila. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, si Jesus tinanong ng isang Sadduseo, ano yon? Paano kung merong isang lalaki o isang babae, naging asawa niya yung isang lalaki. Tapos namatay yung lalaki. Tapos napangasawa niya yung kapatid nung una niyang asawa. Tapos namatay uli yung pangalawa hanggang sa nagkaroon siya ng asawa na, hindi ko matandaan kung 3 o 5, no? Sabi niya, pagdating ng resurrection, sino asawa niya? Just to prove na wala talagang resurrection. Ano sabi ni Jesus? Maling-mali kayo ng paniniwala. Kasi pagka na-resurrect ang tao, hindi na pag-aasawa ang issue. Wala nang pag-aasawa pagdating ng resurrection. Di ba? So, ibig sabihin, buhay sa isipan ng ilang mga Hudyo o mga Israelita na walang pagkabuhay. At isa ito sa nakapenetrate sa church ng Corinth. Kaya kung mapapansin nyo, doon sa unang bahagi ng ating binasa, di ba? Bakit nasasabi ninyo o ng ilan sa inyo, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto. Therefore, at ang atin pong gawing batayan at ebidensya o katibayan sa ating pag-aaral ay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, tiningnan natin yung the other side. Ang tawag nga po, contrast. Ang sabi po natin, sa ating pag-aaral ngayong umaga, pakibasa nyo nga po, ready, go. Diba? So sa ating pag-aaral, ang gusto po nating makita, dahilan sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, lahat po ng mananampalataya sa Kanya ay makakaranas ng buhay. Sapagkat si Jesus mismo ang may sabi, I am the life and the resurrections. Whoever believes in me, even though he die, he will rise again. Pero magandang bagay din po na maintindihan natin ang ilang bagay. Kapag po may mga bagay na hindi natin maunawaan, tingnan natin yung opposite nito. At yun po yung strategy ng ating pag-aaral ngayong umaga. At ito po yung tatanungin natin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Ito po yung magiging mga paksa, no? If Christ has not risen, titingnan po natin that our faith is in vain. Those who died in Christ are perished, and we are the most pitied people. So, sa atin pong pag-aaral, tingnan po natin, o sasagutin natin yung tanong na, according to the passage, what is the scenario if Christ is not risen from the dead? Ano po ang senaryo kung ang Panginoong Jesus ay hindi po nabuhay mula sa mga patay? So, yun po yung gusto nating sagutin ngayong umaga. At kinuha po natin yung 3
dahil tatlong senaryo, no? Sabi po, pagka ang Panginoong Yesus, kung ang Panginoong Yesus ay hindi nabuhay, ito po yung mga senaryo. Una, our faith is in vain. Pangalawa, wala nang kwenta kung ikaw ay mamatay. Actually, dito po pwedeng maganap yung sinasabi sa Bible na, kumain ka't magpakasal at magpakasaya sa buhay. So, yun po yung magiging prinsipyo nyo po dito. And pangatlo, sabi po, tayo na mga nananampalataya sa Panginoon ang pinakakawawa o kahabag-habag sa lahat ng nilikha. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang kahabag-habag yan? Di ba? So, yun po yung gusto nating makita ngayong umaga, if Christ has not risen. So, but the truth is, Christ is alive. So, tingnan po natin yung sinasabi ng ating pag-aaral ngayong umaga. If Christ is not risen, sabi po, our faith is in vain. Ano po ebidensya ng ating pag-aaral sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Sabi po, for even we are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ whom He did not raise. If it is true, then dead are not raised. So sabi po ng ating pag-aaral, our faith is in vain. Walang kwenta ang ating pananampalataya. At pangunahin doon, sabi ni Pablo, yung pangangaral namin walang kwenta. Walang kwenta umattend ng life group. Walang kwenta magpabaptize. Walang kwenta umattend ng training. Walang kwenta ang pag-aaral ng Bible. If Christ is not in vain. Sabi po ni Paul, our preaching is useless. No? So, yun yung senaryo. If Christ has not risen. So, sabi po ni Paul, our preaching is useless. Pangalawa po, sabi niya, our faith is useless. Tingnan niyo po sabi niya, we are liar in verse 15. Ba't wala yung verse na yon? Tingnan nga natin. Sa ibang translations po siya, sa ibang salin, tingnan niyo po, basahin ko po sa Tagalog. Sa verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami ay mga sinungaling. So, sabi ni Paul, kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, walang kwenta ang ating pananampalataya at kami, sa aming pangangaral, ay lilitaw na sinungaling. So, makita po natin yun sa verse 15. Maganda po maging observant po kayo sa bawat passage na pinapakita sa screen para po at least, o kaya naman, sabi nga pag uwi ninyo sa bahay, gawin natin yung ugali ng mga taga-Berea. Ano po ang ugali ng mga taga-Berea? Sinasaliksik nila sa banal na kasulatan kung ang pangangaral ni Pablo ay naaayon dito. Ayan. Sabi po ni Paul, our preaching is useless. They are liar. Pangalawa, sabi po, our faith is in vain. Tingnan niyo po yung verse, Sabi po, pakibasa niyo nga po yung verse. Ready, go. Di ba? Sabi, our faith is useless. If Christ has not been raised, your faith is futile or futile. Now, ibig sabihin po niyan, walang gamit. Ito daw po ibig sabihin ng in vain. Yun nga po, futile or futile, meaningless, empty, worthless. Walang kwenta maging ang mga devotions po natin kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. At panghuli, sabi po ni Paul, we are still in sins. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Sabi po, you are still in your sins. So, our faith is in vain if Christ has not risen. Anong essence ng pagsasama-sama natin? If Christ has not risen.
So this is the scenario, no, na sinasabi ni Pablo. Kasi nga po, isa sa ina-address ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinulatan niya ito, samantalang nagkakagulo sa simbahan, in-address po niya ang maraming bagay. At ang isa sa in-address niya ay ang mga false teachers na na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli. Pero sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, hindi nabuhay si Kristo. At kung hindi nabuhay si Kristo mula sa mga patay, nonsense ang ating pananampalataya. Tingnan niyo po, sabi ni Lester Begg. So, ito po yung statement po niya. Sabi po niya, the story of the resurrections is essential because there is no salvation unless Jesus is alive. Tingnan niyo po but it is equally true that the living one is only able to be a savior because he has died. Hindi ho po pwedeng mapatunayan ang pagkabuhay na maguli kung walang kamatayan. Therefore, importante po ang kamatayan ng Panginoon para magkaroon ng resurrections. At dahilan sa nagkaroon ng resurrection, hindi po walang kwenta ang ating pananampalataya. Pero, katulad po ng ating pag-aaral, kung si Kristo hindi nabuhay na maguli sa mga patay, our faith is in vain. Pangalawa po na gusto nating makita sa ating pag-aaral, if Christ has not risen, sabi po, those who died in Christ are what? Perished. Mapapahamak. Walang kwenta ang kanilang naging buhay, walang kwenta ang kanilang pananampalataya, walang kwenta po ang Hebrews 11. Alam niyo po ba ang Hebrews 11? Hello, ano yung Hebrews 11? The Hall of Fame of Faith. Sila po yung listahan ng dahilan sa pananampalataya. Sila po ay nagpatikom ng bibig ng mga leon, bumuhay ng mga patay, etc., etc. Wala akong kwenta po yung mga taong yon kung si Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay. Those who died in Christ are perished. Sabi po niya, those who are fallen asleep. Those who are fallen asleep in Christ. Yung asleep po dito ay may kasing kahulugang namatay. Naalala niyo po yung biro ni Bishop Nemi? Kapag ka daw po ikaw ay natutulog, you are practicing dying. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Nagpa-practice na po ba yan ng dying? Tingnan nyo nga po. Tingnan nyo nga. Di ba? So, ayan. So, kapag ka daw po tayo ay natutulog, sinasanay natin ang sarili natin sa kamatayan. Kaya tingnan mo pong matbuti yung katabi mo baka nagpa-practice. Sabihin mo muna sa katabi mo, bawal mag-practice Sabihin mo muna, yan. Medyo, lalo na po kayo, maaga po kayo gumising, di ba? So, yung fallen asleep po rito ay also the same word of dead in Christ. So, yun po yun, Those who have fallen asleep are perished. Tingnan nyo po, mapapahamak. Yun pong fallen asleep ay died believing. Mga dead in Christ. Na mga namatay para kay Kristo, nangamatay kay Kristo. Kasi yung iba po dyan, mga pinatay po talaga Especially sa New Testament, ang pinaka-natural death lang po ay si John the Beloved. Gayon pa man, actually, si John the Beloved, according po sa inattempt din po siyang mamatay. Pero sabi nga po, hanggat hindi tapos ang misyon ng Panginoon sa buhay mo, huwag kang matakot, hindi ka pa rin mamamatay. So tingnan mo saglit yung katabi mo, tapos na kaya ang mission niyan sa Panginoon? Si John the Beloved po kasi, inattempt po siyang patayin, pero hindi siya mapatay-patay. Kaya ang ginawa sa kanya, itinapon siya sa island of Patmos. At doon lang siya naturally namatay.
Pero the other disciples are suffering different kinds of death. Yung isa po nilagari, no? Yung iba, hindi lang naman po si Peter ang ipinako sa krus ng pabaligtad. No? So sila po 'yon, mga mananampalataya na namatay. At ito po, yung mga kapatiran natin na namatay. Mga mahal natin sa buhay na mananampalataya na namatay. Walang kwenta ang kanilang pananampalataya if Christ has not risen. And tingnan niyo po, no? They are ruined. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. Tiningnan ko po at pinag-aralan ko po yung word na yan. Ano? Sabi po is lost, gone to destructions, destroy. Ibig sabihin, wala na rin talagang kwenta. So, yun po yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, addressing the false teachers, saying, there is no resurrection. So, if Christ has not risen, our faith is in vain. Those who died in Christ are perished. Wala lang, namatay ka lang. O de, ano ngayon kung namatay ka? Panghuli at pangatlo, sabi po, at ito po yung argumento ng isang grupo ng kinikilala nilang Kristiyano sila, pero sabi nila si Jesus tao lang. At ito po yung kinukuha nila out of context. Ano yon? Basahin ko po sa inyo In verse 19, tingnan nyo po sabi po sa verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Mas maganda po ito, pagka po binasa nyo sa ibang translations ang sabi, kung sa buhay na ito, kay Kristo lang kayo aasa, kayo na ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang. Meron pong ganong translations. Ito po arguments ng isang grupo ng pananampalataya na baka po ma-encounter ninyo. Di ba? Dapat hindi lang kayo kay Kristo umasa. Hindi niya kinuha yung kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. Hindi niya kinuha na kung walang pagkabuhay na maguli. At kay Kristo lang kayo aasa sa buhay na ito, kayo na ang pinakakawawa. They took the verse out of context. Why? Kasi they just want to justify their faith and their belief. Hindi nila naiintindihan na yung context nito ay sinasabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. At kay Kristo lang kayo aasa, yun po ang sabi, you are the most miserable. Tingnan mo nga po yung katabi mo, mukha bang miserable buhay niyan? Hindi ho ba mas napatino yan? Hindi pa po mas napaayos yan dahilan kay Kristo? Katibayan at ebidensya ni si Kristo po ay buhay. Parang hindi ho kayo kumbinsido. Sige wag na kayong titingin sa katabi nyo. Di ba? Ikaw na lang sa sarili mo. Di ho ba? So, another thing, tingnan nyo po, no? Sabi po ng ni J.C. Ryle. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Di ba? Kaya lang. Yan. So, yun ang maganda. Di ba? Sabi po ni J.C. Ryle, the resurrection of Christ is one of the foundation stones of Christianity. It was the seal
of the great work that He came on earth to do. It was the crowning proof that the ransom He paid for sinners was accepted, the atonement for sin accomplished, the head of Him who had the power of death bruised, and the victory won. Kaya po nag-celebrate si Satan nung namatay si Jesus. Dahil ang paniwala ni Satanas, panalo na siya. Hindi niya alam. Meron po palang resurrection. Diba? At yun po yung gusto nating tingnan ngayong umaga sa ating pag-aaral. Tingnan po natin, But in fact, ayan, verse 20. But in fact, hindi po yan kinuha nung isang grupong kinukwento ko sa inyo. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Di ba? So sabi po ni Paul, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Therefore, those who died in Christ is not died in vain. Why? Because Jesus is alive. Di ba? At katulad ng sinabi natin kanina, the Bible does not prove but guarantees, assures us the resurrections of Christ. Ano ebidensya, Pastor? Ito maganda. Tingnan po natin, akyat po tayo bahagya ng talata. In the same chapter 3, chapter 15 pa rin, verse 3 to 5. Para po makita natin yung the whole concept. Pinag-aralan lang po natin, if Christ has not risen. Pero pagka po binasa natin yung nasa unahan, sabi po rito, For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. So, importante pa rin po talaga yan, Bible po. That He was buried, that He was raised on the third day in accordance with, what? The Scriptures pa din. Pero hindi lang po yun. Yun po yung pinakamatibay. Pero ito po yung mga supporting evidence. Tingnan niyo po, And what? That He appeared, kanino daw po? Kay Cephas. Si Peter po yan. Si Pedro po yan, And then, kanino pa raw po? To the 12. But there is more. Tingnan niyo po, Kanino pa po siya nagpakita? He appeared to more than how many? 500 brothers, and one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then He appeared to, kanino daw po? To James and to all the apostles. And last of all, kanino daw po? He appeared also, kanino? To Paul. In the road to Damascus. Anong ibig sabihin? Hindi ho po pwedeng pasinungalingan ang pagkabuhay na maguli ni Jesus. This is the scenario, yes, that our faith in vain, that those who died in Christ are dead in ruin. Tapos sabi po, we are the pitiest people on earth if Christ has not risen. But the truth is, Jesus is alive. He has risen from the dead. No grave is able, Wala pong sino mang po pwedeng pumigil sa may-ari ng buhay. Even ang kamatayan. Di ba? And, ito po if Christ is alive, let us die to sin. Bakit? Ito po ang dahilan. Tingnan niyo po,
sabi po ni Paul, the same chapter 15, sabi po ni Paul, then the sting of death is what? Sin. And the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So ano ibig sabihin? The victory is ours. Oo. Ang tagumpay ay sa atin. Naalala niyo po yung 7 last word, yung huling pitong wika, the 7th, the shout of victory. Sabi po ni Brother Robert nung Friday, the shout of victory. Totoo po yon, yung isinyer ni Nanay Eda na the word tetelestai, transaction finished. Contract satisfied. Deal sealed. Sa paanong paraan? Sa magitan ng kamatayan ng Panginoon. At ang fulfillment, the culminations of everything is Christ's resurrection. Therefore, ito po ang challenge ni Paul in verse 58. Pakibasa nyo nga po. Ready? Go. Di ba? Sa Tagalog po yan, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging masipag ka na raw. Di ba? Di ba? At huwag magsasawa. Bakit? Yamang alam nating ang ating pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bakit? Si Jesus ay buhay. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Palakpakan po natin. Nabubuhay at buhay magpakailan paman. Sa iyo ang kalwalatian, Panginoong Yesus. Ikaw na buhay. Ikaw na nakaluklok sa iyong trono sa kanan ng Ama. Sa iyo lamang po ang kalwalatian. Sa iyo lamang po ang karangalan, sa iyo lamang po ang pagsamba ngayong umaga. Hindi ka po taon-taon namamatay, hindi ka po taon-taon nabubuhay, isang beses lang po yon. At kami po ay nakikinabang at may pagpapala dahilan dito. Maraming salamat. Purihin ka po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po kayo nakatayo kasi sa pagkakataong ito, tayo po ay mag-aalala ng banal na hapunan. Tatawagin ko po samantalang pumapanig po rito ang aking mga kasama para po sa sandaling ito ay alalahanin po natin ang hirap at sakit ng ating Panginoon. So, sige po yung mga kasamahan ko po na katuwang para po sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. Nanyayahan ko po kayo dito sa unahan. At samantalang kayo po ay nakatayo, ay muli po ay papaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi po rito, kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At ito po ang babala at may ilang namatay na. So, tatanungin po natin ang ating sarili, paano po ba natin sinisiyasat dapat ang ating sarili? Una, tinitiyak mo ba sa sarili mo na si Jesus na talaga ang Panginoon ng buhay mo? Bakit? Kasi po siya ay namatay para tubusin tayo sa ating kasalanan. Pero siya po ay muling nabuhay para po bigyan tayo ng buhay at ng pag-asa. Hindi lang po sa buhay na ito, kundi sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Therefore, tatanungin mo ang sarili mo, sinampalatayanan mo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Pangalawa, tinanggap mo na si Jesus, pero may iniingatan ka pa rin kasalanan. May mga kasalanan pa rin na hindi mo pa rin tinatalikuran. Bago ka po tumanggap, makabubuti at makatutulong, ihingi mo na po ng tawad at isuko mo na.
Actually, ang kamatayan ng Panginoon, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus, ang isa sa benepisyo po niyan ay ang katiyakan ng pagtatagumpay sa kasalanan. Wala po pala talaga tayong kasalanan na hindi natin kayang pagtagumpayan. Dinadaya lamang po tayo ng kaaway, dinadaya lang tayo ng ating sarili. Pag sinabi natin, hindi ko po talaga ma-overcome yung kasalanan na to, na pumasok ka na sa trap ng kaaway. Therefore, sa umagang ito, I'll give you a moment. Will you please close your eyes? Will you please bow your head? Kahit po yung mga kasama ko rito sa unahan. May mga kasalanan pa rin ba na hanggang ngayon ay iniingatan mo pa rin? May mga tao pa rin ba na hanggang ngayon ay hindi mo po pinapatawad? May mga nakasakit sa iyo na hanggang ngayon hindi mo pinapatawad? May mga bagay na alam mo at dapat mong isuko sa Panginoon na hanggang ngayon hindi mo pa isinusuko. Huwag mo pong payagan, Ama, na magsasalo-salo kami at aalalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, pero hindi po kami karapat-dapat. Gawin mo po, Ama, linisin, patawarin ang bawat isa sa amin. Naging sa mga kaisipan, sa mga ugali, gawi, damdamin, mga salita na hindi po nagbigay karangalan at nagbigay kalwalatian sa iyo. Linisin, patawarin mo po kaming pare-pareho. Huwag mo pong payagang yung sumpa, sino man sa amin ay makaranas. Payagan mo po ang buong benepisyo, biyaya, pakinabang ng pag-aalaalang ito, yang siyang maranasan, ma-enjoy ng bawat isa. Itinatalaga po namin sa iyo ang mga elemento, simpleng tinapay, nabibili sa pamilihan, subalit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa katawan ng aming Panginoon. Itinatalaga po namin sa iyo ang inumin, simpleng inumin, ngunit sa pagkakataong ito'y kumakatawan sa dugo ng aming Panginoong Yesus, na siyang naging pambayad, pantubos ng aming mga kasalanan. Pagpalain mo po at banalin ang lahat ng ito. At payagan mo po na sa pagsasalo-salong ito, mapanariwa, mapanumbalik, mapagtibay sa amin ang pag-ibig at ang pagmamahal mo po sa amin, na magdadala sa amin katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Magpapatatag sa amin, magpapatibay sa amin, mag-uudyok sa amin para maging masipag. Lalo na po sa iyo, sa iyong gawain. Yamang nakatitiyak po kaming ang mga bagay na ito ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pipila po kayo, tatanggap po kayo ng mga elemento, pero sabay-sabay po tayong iinom at kakain. Ibahagi
Tayo pong lahat ay tumaya, mga kapatid. Lipo, Ama, salamat. Sa karangalan at kasiyahan na kami po ay magsalo-salo sa iyong dulang. Nagpapasalamat po kami, minsan pa, sa pagdiriwang ng pag-alaala ng hirap at sakit ng aming Panginoong Yesus. Kasabay naman noon ay ang pagdiriwang ng pag-aalaala ng kanyang muling pagkabuhay, kami po ay nagsasalo-salo. Ikinararangal at ikinasisiya namin ng katotohanang our faith is not in vain. We are more than conqueror. And those who died in Christ are not died in vain. We're so honored, we're so grateful of that. And thank you. Sino nga kami para ibigin mo ng gayon na lamang. Kaya ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Ipinagtagubilin mo ang iyong pag-ibig ng kami makasalanan. Si Kristo'y namatay. Kaya po wala talagang sapat na dahilan para magpatuloy kami sa pagkakasala. Wala po talagang sapat na dahilan para po matakot kami sa buhay na ito at matakot kami sa kamatayan. Sapagkat pinagtagumpayan na po ng aming Panginoong Yesus ang kasalanan, pinagtagumpayan na po ng aming Panginoong Yesus ang kamatayan. At ang katibayan at katunayan ay ang pagsasalo-salong ito. Pagpalain mo po kami. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiriso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Buong puso po may paggalang. Sama-sama po nating tanggapin ang inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Muli po, maraming salamat sa katotohanan at katiyakan ng iyong pag-ibig at ng iyong pagmamahal. Ibunsod mo lang po kami na patuloy sa ilalim ng iyong biyaya. Isulong ang iyong kaharian, gawin ang iyong kalooban, umabot ng mga tao, gumawa ng mga alagad, ilapit ang mga bata sa paanan ng aming Panginoong Hesus at turuan sila sa daan na dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki ay hindi nila ito hiwalayan. Hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoon o kami po ay tawagin ng kamatayan. Muli po, maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Pwede pong tumayo ang lahat. You are truly worthy, Lord God, for all our praises. Father, maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong grace, sa iyong mercy na bago araw-araw. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo sa iyong one and precious Son, Jesus, as an atonement for our sins. Thank you for your love.
At sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na ang aming mga tithes and offering ay maging mabawang handog sa iyo, Panginoon, na magamit ang bawat isa sa mga offering na ito at tithes para po sa ikalalawak ng iyong mga salita. Purihin ka, aming Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tithes and offering lang po muna po tayo ngayon. Yung white na sobre po ay mamaya pa po. Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they're already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings, yes, have your way, Lord. Standing with those who have heard, well done, proclaiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. Oh, I can't forgive you, but endless praise. The heavens roar as we shout, your name is Jesus. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Your grace
Ayan, sige po, ngayon naman po ay sama-sama po natin dalahin sa harapan ang ating mga sacrificial offering. Jesus, King of Kings and the Lord of Lords. There's nobody like you, Jesus. I call you Majesty. Majesty. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever, forever. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We'll sing once more. Worthy, 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 Lord. Forever, forever singing. Worthy, 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 Lord. Worthy, 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 Lord, forever. Singing, worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever. Yes. Jesus, King of Kings. There's nobody like you. There's nobody like you, God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa umagang ito. Kung sino man po yung may mga prayer request ay sama-sama po namin ipagkatiwala sa Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Mapangyarihan Diyos ang langit-an, hayaan mong patuloy ka naming purihin, sambahin, luwalhatiin. Maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kundi sa buhay na pinagkaloob mo, Panginoon, wala kaming kaligtasan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-provide mo ng pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat po sa pag-aalala namin, Panginoon, na talagang napakabuti mo sa bawat sa amin. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, masasabi namin, ang kabutihan mo sa bawat sa amin ay walang hanggan. May limitasyon kami, pero ang pag-ibig mo at pagmamahal mo sa amin, maging ang iyong buhay, pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Kaya hayaan mo sa umagang ito ay alalahanin namin yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil talagang napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo kailanman kami pinababayaan. At pinangahawakan po namin na talagang kailanman hindi mo kami pababayaan ni iiwan man, at tinararanasan po namin ito sa kabila ng mga kaguluhan ng mundo. Ano man po nangyayari sa mundong ito, Panginoon, alam namin hindi mo kami pababayaan. Ipoprovide mo. Ano man po, Panginoon, ang mangyari, tumaas man ang presyo ng mga gasolina, ng lahat ng bilihin, pero naniniwala kami, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Ito yung pangako mo sa bawat sa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sama-sama po namin pinagkakatiwala at tinataas sa iyo, Panginoon, yung aming kanya-kanyang kahilingan. Walang nalilingid sa iyo, Panginoon, hindi pa bumubukay aming mga labi. Batid at alam mo na ang pangangailangan po ng bawat sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat sa amin. Ang aming bansa, ang aming lugar, ang aming barangay, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na ipanalangin dahil alam namin, naniniwala kami na kapag lahat ng mga tao, Panginoon, may pagkatakot sa iyo,
Alam namin wala silang ibang gagawin kundi yung kabutihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat sa panahon na nahihirapan kami, Panginoon, tugunin mo yung pangangailangan namin. Sa panahon na naguguluhan kami, may kailangan kaming desisyonan, dalangin ko po patuloy na tulungan mo po ang bawat sa amin. Ilayo mo kami sa anumang aksidente, ilayo mo kami sa anumang sakuna, ilayo mo kami sa mga masasamang taong. Kundi bagkos, Panginoon, balutin mo kami ng iyong mga Panginoong dugo upang hindi makagawa, makanaig ang gawa ng kaaway. Alam namin, aktibo ang kaaway, guluhin ang aming pananampalataya, pero naniniwala kami na meron kaming Diyos na walang hanggan. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat po doon sa mga kapatid namin nagdaos at magdadaos ng kanilang kaarawan. Maraming salamat sa panibagong taon ng dalangin ko po. Patuloy ng pagpalain, pagkalob mo yung nasa ng kanilang puso. At patuloy na ingatan, patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang kabutihan mo sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, Panginoon, ay naniniwala kami na meron kaming Diyos na mapagkakatiwalaan. At yun po yung pinangahawakan po ng bawat sa amin. Sa panibagong linggo namin tatahakin, Panginoon, patuloy na sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat sa. Patuloy na maranasan namin ang pag-iingat mo, maranasan, Panginoon, ang iyong gabay. Maranasan namin, Panginoon, na anuman yung masalubong namin sa panibagong linggo, alam namin meron kaming Diyos na maaasahan, Panginoon, sa lahat ng bagay. Dahil alam namin at naniniwala kami, Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung malaki pa sa aming mga problema. Ikaw yung malaki pa sa aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At hayaan mo sa umagang ito, patuloy na alalahanin namin, Panginoon, na ginawa mo sa krus. At sa araw-araw po namin pagkilos paggalaw, alalahanin namin yung kabutihan mo sa bawat sa amin. Hayaan mong sa umagang ito, purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Ito po ang samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. Yun po ang sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, hindi kami magsasawang sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga, Ama, ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsamba. Maging sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin na kami po ay magsama-sama ngayong umaga. At ngayon po ay pasamantala naman po kaming mag-iwahiwalay. Kami na naririto sa bulwagan, sila nakaisa't kasama po namin online. Nakikiusap po kaming, i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang habag ng ating Diyos sa mga nasa langit, ang patuloy na pakikipisan tanglaw kaaliwan ng diwang banal, ang pagliligtas kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sumabawat isa sa inyo ngayon at sarapin ang inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang umaga po. Palain po kayo ng Panginoon. Upo lang po kayo para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Ayan, again, maligayang Pasko ng pagkabuhay po muli ng Panginoon sa bawat isa. Pwede po ba isa pang malakas na palakpak? Ayan. Sige po, bago ko po ibigay ang ilan po sa mga announcement, meron po akong isang nakalista na bisita po natin ngayon. Hindi ko po alam kung meron po akong nakaligtaan. Kung meron man po, pwede po bang itaas ang kamay ng
bagong attend po. Yung first time lang pong naka-attend. Ayan, sige po. Akin pong tinatawagan si Sister Ruth Iparagire. Ayan, andyan pa po ba? Pwede po ba tumayo ang ating kapatid na Ruth? Ayan, welcome po sa IRM F1. Ayan mga kapatid, huwag po nating hayaan na makauwi si Ate Ruth na hindi po natin nakakamusta, nakakamayan man lang po. Again, welcome po Ate Ruth. Ayan, welcome po. Nawa po ay sa susunod na Sunday ay makasama pa rin namin po kayo. Ayan, sa mga magpapabaptize po, again, ang pwede lang po i-baptize ay yung naka-attend po ng baptism class last Sunday. Ayan. So kung nandyan po kayo, sana po ay baon-baon nyo na po ang inyong puting damit. At wala na po sanang uuwi dahil kakain lang po tayo ng lugaw saglit and then pupunta na po sa Concordia yung mga ibabaptize. Ano po? And paalala din po na next Sunday po ay isang pananambahan lang din po tayo, alas 8 po ng umaga. Again po, pakirelay na lang po sa inyo sa ating mga kapatid. Next Sunday, isang pananambahan lang po tayo, alas 8 po ng umaga. And sa mga may award po sa school at sa mga graduate, hanggang mamaya na lang po kami maghihintay para po sa list ng mga awards nyo po. Again po, pangalan, name of school, award or kung ano po yung award or kung graduate po ba, and yung maayos po na picture na inyo pong anak or yung maayos nyo pong picture. Ayun lang po, meron po tayong lugaw sa baba, so wala mo na pong agad uuwi. Ligo muna po tayo sa kids room para sama-sama po tayo mag-almusal po dito dun sa baba. Ayun lang. And LCC, wala pong uuwi, suportahan pa din ang ating baptism and after po ng baptism ay magkakaroon po tayo ng mabilis lang sana na meeting. Ayun lang po, God bless po sa bawat isa. See you po next Sunday.